Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jetrox, shoutout kay Bros TV. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang kanyang gininto ang mahiwagang sandata, na noon pa man ay malakas at walang talo, ay direktang tinusok sa isang butas ng 7 kulay ng likido na kasing laki lang ng buhangin sa oras na ito. Sa paligid ng butas ay isang direktang itim na paikat-ikot. What the hell is this? Ito ay isang maliit na patak ng dugo. Maaari itong direktang tumusok sa kanyang walang kapantay na gininto ang magic weapon. Kung talagang laban, ano ang tsansa niyang manalo? Hindi nang ahas na mag-isip pa, tumakbo si Lu Sheng palayo sa lupa. Sa sandaling umalis si Lu Sheng, ang mga katulong ng pamilya ay nagising mula sa matinding pagkabigla at huminga ng mahabang hininga. Sa oras na ito, hiniling din ni Fu Tian sa mga tao na kalasin si Fu Li at iba pa. Lumapit siya sa lalaki at masayang sinabi, talagang nagpapasalamat si Fu sa iyong tulong. Kung hindi maiisip ang kahihinatnan. Maginhawa ba para sa isang gabi? Bulong ng lalaki. Nang marinig ang boses na ito, napakunot ang noo ni Fu Tian at pakiramdam niya ay pamilyar siya. Gayunpaman, nang makitang hinihintay ng lalaki ang kanyang sagot, hindi na niya ito pinag-isipan. Sa sandaling ito, masaya siyang tumango, huwag mong sabihing isang gabi, batang siya, kung gusto mo, maaari kang mabuhay ng mahabang panahon. Hindi ka mabubuhay sa maduming lugar. Malamig na sigaw ng lalaki. Si Fu Tian ay nasa parehong lugar sa kahihiyan, at pagkatapos ay napahiya siyang ngumiti. Oo, ang mansyon ay. Mahirap sabihin, ngunit, batang siya, hahayaan kong may maglinis ka agad. Halika na, ipadala ang 2 dakilang siya sa guest room para magpahinga. Pagkatapos nito, binigyan niya ng matamis na ngiti ang lalaki, batang siya, magpahinga muna tayo. Magpapadala ako ng maglilinis ng bahay. Iimbitahan kita sa hapunan sa gabi, at hihilingin ko sa iyo na pahalagahan mo yan. Hindi sumagot ang lalaki, ngunit hindi siya tumanggi. Sa patnubay ng isang katulong, pumunta siya sa guest room sa likod bahay. Pagkaalis ng lalaki ay nag-uusap na ang mga katulong ng buong hall. Wow, sino ang lalaking iyon ngayon lang? Napakalakas nito, parang paghiwa ng melon at paghiwa ng gulay. Hindi ito hininga, panipi. Sinabi na si Lu Sheng, ang aso sa walang kamatayang lugar ng dagat, ay may matinding puot at napakataas, paglilinang. Ngunit hindi ko inaasahan na ang gayong tao ay hindi man lang makakaharap. Kung may mga ganyang makapangyarihang tao sa ating pamilya, paano mapapababa ang ating pamilya sa ganitong uri ng lupa? Oo, huwag na nating pag-usapan ang pangatlong pinakamalaking pamilya. At least ang nangungunang 10 pamilya ay laging may lugar para tulungan natin sila. Pare-pareho silang mayaman at maunlad. Tinutulungan ng isa ang pamilya na sumugod, naiinggit ng walang kapantay sa paraan. Kung ipaalam mo sa kanila na ito ang mayroon sila, ngunit sinisira nila ang lahat ng hakbang-hakbang, natatakot ako na hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ng mga taong ito. Sino ang maaaring magkaroon ng makulay na dugo sa mundo maliban sa Aaron? Gayunpaman, ito ay isang taong kinaiinggitan ngayon, ngunit sila ang mga taong tumutulong sa kanilang mga pamilya, ngunit ibinaon nila ang lahat. Siya pala,
Walang paraan para mapanatili ang lalaking ito. Sa pagkakataong ito, may biglang nagulat. Sa isang salita, nagtagumpay siyang maakit ang atensyon ng lahat sa isang iglap. Kung mananatili siya, hindi ba posible na muling lumaki ang pamilya? Ito ay nasa interes ng lahat, ngunit paano manatili? Nang makitang inaabangan ito ng lahat, ang lalaki ay pumunta sa mga miyembro ng pamilya ng mga babae na ngayon lang nakatali ng may kasiyahan. He gave a smile and proud. Isipin mo, misteryoso itong lalaking nakamaskara. Hindi yung family supporting relationship namin. This time bigla niya kaming tinulungan, pero hindi niya sinagip. Bakit kailangan niyang iligtas? Panipi. Nagkatinginan ang lahat, saglit na hindi alam ang ibig niyang sabihin. Si Fu Tian lang ang nakasimangot, ibig mong sabihin. Oo, nalulungkot ang bida sa beauty pass. Sa kanila, ang pinakamagandang kagandahan ay si Fu Li, pero babae na si Fu Li, kaya, tumawa siya. Sa sandaling lumabas ang mga salita, biglang natauhan ang mga tao. May mga pumapalpak pa ng mga hita, tama, bakit hindi ko inaasahan ang isang ito? Sa ganitong paraan lang siya makakatulong. Kung hindi, bakit? Panipi. As far as the family members are concerned, they can't figure out why someone they didn't know is risked to boost to save the family at this time. Bukod pa rito, lagi silang nangangarap kaya natural silang nakikisama, 1 At mukhang, nakita ni Fu Mei na pagkatapos lumabas ang figure, matalino at walang kapantay na sinasamba niya ang kanyang nakatataas na posisyon dahilan. Kung hindi, bakit niya gagawin ito? Oh, Fu Mei, ikaw talaga ang maharlika ng aming pamilya. Alam ko sa simula pa lang na si Fu Mei ang tunay na maharlika ng aming pamilya. What the hell Fu Yao can do? Sa simula, hindi tayo dapat maniwala kay Fu Yao, pero dapat tayong maniwala kay Fu Mei. Kung hindi, hindi natin masasabing matagal nang maunlad ang ating pamilyang Fu. Paano ito mababawasan sa ganoong larangan ngayon? Fu Mei, halika, kailangan mong ipakita ang iyong sarili ng maayos. Ang lahat ng pag-asa ng aming pamilya ay nakasalalay sa iyo. Si Fu Mei, na napapalibutan ng mga bituin, ay nahihiyang ngumiti sa kanyang mukha, ngunit masaya na siya sa kanyang puso. Sa oras na ito, itinoon niya ang kanyang mga mata kay Fu Tian. Matapos mahulog ang Aaron sa bangin mula sa tuktok ng bundok ng Kishan, napakasama ng ugali ni Fu Tian kay Fu Mei. Bagamat nililin lang ng mga kasinungalingan ni Fu Mei si Fu Tian, palagi siyang nasa mga mata ni Fu Tian at itinuturing na hindi pabor. Nang marinig ni Fu Tian ang mga salitang ito, mabilis din siyang nag-isip. Sa wakas, tumanggo siya ng mariin, Fu Mei, kung mabaligtad man ang pamilyang Fu, ikaw ang lahat. Sa mga salita ni Fu Tian, hindi mapigilan ang pananabik at kaligayahan ni Fu Mei. Dahil hindi lang ito kinikilala ni Fu Tian, ngunit higit sa lahat, kahit si Fu Tian, na laging matalino, ay iniisip na ang lalaki ay dumating lamang upang iligtas ang kanyang sarili, na maganda, kaya ang bagay na ito ay malamang na totoo. At kung totoo man, siya na ngayon ang tunay na kinabukasan ni Fujia. Sa isip niya, nagsimula pa siyang magpantasya tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang magandang kinabukasan. Sa oras na iyon, pinangunahan niya ang kanyang pamilya sa tuktok, at ang mundo ay haangga at haangga sa kanya ng walang katulad. Siya ang pinaka-nakakasilaw na babae sa mundo. Isipin mo dito, nasa sabik na si Fu Mei. Pero parang may kasamang babae yung lalaking yon. Sa oras na ito, nang labis na nasa sabik si Fu Mei, may nagbuhos ng isang palanggana ng malamig na tubig sa oras. Totoo naman, hindi ba may asawa itong lalaking ito? Pagkababa ng boses ay agad na pumikit ang mga katabi niya, sa mundo ng lahat ng direksyon, lakas ay iginagalang. Hanggat ang isang lalaki ay may kakayahan, hindi ba normal na magkaroon ng 3 asawa at 4, mga babae? Oo, sa talino ng lalaking iyon, paano siya magiging mediocre? Oo, Fu Mei, huwag kang panghinaan ng loob. Nang marinig ang mga salitang ito, kumpiyansa na ngumiti si Fu Mei, huwag kang mag-alala, hindi ko seseryosohin ang babaeng iyon. Para sa akin, ang babaeng iyon ay hindi karapat-dapat na makipagkompetensya sa akin. Panipi, paano mo nasabi? Malumanay na ngumiti si Fu Mei, ang babaeng may maskara, sa tingin mo, anong uri ng babae ang magsusuot ng maskara? Ang mga salitang ito,
biglang napagtanto ng isang tumutulong na pamilya, ang aming pamilya Fumei ay hindi lamang maganda, ngunit matalino din. Ang sinabi niya ay tama, ang mga pangit na babae lamang ang magpapakita sa mga taong may maskara, kami ay matatag. Kahit hindi siya magsuot ng maskara, hindi niya may kukumpara ang ipinagmamalaking babaeng tinutulungan namin. Napangiti si Fumei nang may malaking kumpiyansa at tumingin sa isang grupo ng mga executive ng pamilyang Fu na dumayla sa kanilang mga mukha. Proud na proud siya. Ito dapat ang kanyang nararapat na paggamot. Gayunpaman, mas maaga nating nahawakan ang mga palatandaan, mas mabuti. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay napaka-urgent para sa atin. Tulungan ang langit. Tumanggaw si Fumei. Sa guest room sa oras na ito. Kapag tinanggal ng isang lalaki at isang babae ang maskara, sina Aaron at Ivory ang nagmumula sa lungsod ng Lushoy. Wala namang nangyari ngayon lang. Nakangiting sabi ni Ivory. Walang magawang umiling si Aaron, mga ganoong kalakal, hindi ko kailangang pawisan. Bagamat hindi gaanong malinaw ang mga nagawa ng Aaron, hindi niya ipinagmamalaki na ang pagkuha ng lusyeng ay parang paghiwa ng mga melon at gulay. Mabuti na lang at nasa oras ako, kung hindi, nadala na ako ng lalaking iyon. Napabuntong hininga si Ivory. Ngumiti si Aaron, umupo sa tabi ng kama, marahang iniunat ang kanyang kamay at niyakap si Ivory. Sinamantala rin ni Ivory ang sitwasyon upang umupo sa mga binti ni Aaron at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Aaron. Bumantong hininga si Ivory. Mapait na ngumiti si Han Sanchen at umiling, kung ayaw mo, maaari tayong umalis. Anyway, naghihintay sa atin sina Nianer at Bai Xiaosheng sa inn. Maaari natin silang makilala anumang oras. Umiling si Ivory, iniisip ko lang na kung nabubuhay pa ang lolo ko, siguro napakalungkot na makita ang pamilyang Fu na ganito. Hindi ko alam kung tama o mali ang desisyon ko. Niyakap ni Aaron si Ivory mas mahigpit, sa tingin ko susuportahan kanya. Tumanggo si Ivory, tumangala sa bibig ni Aaron at hinalikan siya, salamat sa pagsama sa akin. Aaron smiles. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan ni Fu Tianxia, sina Aaron at Ivory ay bumalik sa guest room. Gayunpaman, sa maikling panahon, nagmamadaling lumabas ng guest room si Ivory. Sinamantala ni Fumei ang pagkakataong ito at bumalik sa kanyang silid upang palihim na magpalit ng damit. Mabango ang pusod at nakalabas ang mga balikat. Bukod sa maganda niyang figure at maputing balat, mukhang dalisay at malabag. Pagkatapos, maingat niyang binihisan ang sarili. Matapos makumpirma na siya ay perpekto, nagdala siya ng isang plato ng prutas at kumatok sa pinto ng Aaron. Nakasuot ng maskara, binuksan ng Aaron ang pinto. Nang makita niya si Fumei, hindi niya maiwasang mapasimangot. Anong problema, anak? Pagkatapos ng hapunan, espesyal na inihanda ni Fumei ang ilang prutas para sa iyo. Tapusin ang sinasabi, huwag maghintay para sa Aaron kung sumasang-ayon, tulungan si Mei nang walang kahihiyang pumasok sa bahay ni Aaron. Oh, by the way, di ba kasama yon? Ibinaba ni Fumei ang plato ng prutas at nakangiting sinabi. Nasa labas siya ng shopping. Sabi ni Aaron sa malamig na boses, wala nang iba. Pwede ka nang lumabas. Nang marinig ito, hindi maitago ni Fumei ang kanyang kaligayahan, ngunit hindi siya sigurado sa sinabi ni Aaron. Kumuha pa siya ng gintong saging at tumingin ng diretsyo sa Aaron. Sabay dahan-daang binalatan ang balat ng saging at dinilaan ang labi. Si Aaron ay sumimangot, marahil ang paglipat niya sa ibang mga lalaki, ay maaaring magparamdam sa kanila na parang ligaw na gansa. Ngunit para sa Aaron, bagamat magaling si Fumei, ang Aaron ay isang tao na kahit sina Lu Ruoxin at Qin Shuang, ang nangungunang mga dilag, ay direktang tumanggi. Ano ang bagay sa kanya sa mata ni Aaron? Nakita ni Fumei na hindi nakakabit ang Aaron. Kinuha niya ang binalatan na Jinzhao at lumakad patungo sa Aaron. Pagkatapos ay halos maipit ang kalahati ng kanyang katawan sa Aaron. Ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay hinagod sa Aaron na sinadya o hindi sinasadya. Sinabi niya sa matamis na boses, Young Master, pwede bang pakainin ka ni Mayor ng prutas? Aaron kaagad galit isang tumaas, direkta ay makakatulong sa May isang push palayo, health girl, mangyaring paggalang sa sarili. Natigilan si Fumei. Obviously, hindi niya inaasahan na walang epekto ang personal na tukso niya. Gayunpaman, mabilis siyang tumawa, Young Master,
Hindi mo ba alam ang isip ni Mayor? Hanggat gusto mo, Mayor Ken, samahan ka hanggang sa dulo ng mundo, may asawa na ako. Please leave, Aaron said coldly. Nang marinig ito, nagmamadali si Fumei at sinabing, paano may kukumpara ang babaeng iyon kay Mayor sa edad at hitsura ni Han? 3,000 malamig na boses ng isang ngiti, sa tingin mo ba ay napakaganda mo? Siyempre, napangiti si Fumei, hindi si Mayor ang pinakamaganda sa mundo, ngunit mas mabuti siya kaysa sa iyong pangit na babae na hindi naglakas loob na ipakita ang kanyang mukha sa isang maskara, hindi ba? Mabait ang Maginoo, anak, mas mabuting samahan ka ni Mayor ng madalas, bang bigla, isang sampal na malakas na fan sa mukha ni Fumei. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.